Excited ba kayo? Sana pagka Lucky Lord tayo, ibigay natin yung the best. So, pagka pag may nagpo-propose ng pag-ibig, sasabihin mo ng lalaki sa babae, I love you. Parang walang kalatoy-latoy. Pagka marugdog, sasabihin mo, I love you. So, mas maganda ang pakiramdam nung sinasabihan. So, pagka ang Panginoon po ang sinasabihan natin, dapat marugdog. Mahal po ba natin ang Panginoon? Kaunti pa rin. Mahal ba natin ang Panginoon? Ang hirap talaga. So, alam niyo po, nakakalungkot lang isipin, katulad po ng pinag-aaralan natin ngayon. Ano po yung pinag-aaralan natin ngayon? Okay? Ang pinag-aaralan po natin ngayon ay relationship. So, kung titignan natin, saan mas marami ang tao ngayon? Sa church o sa mall? Tingnan niyo po yung mundo. Tinutuwis ang dapat na ipinaprioridad ng tao. Yan po ang mundo. Maraming mga bagay na nakakapagpaliko ng ating desisyon. Kaya napakahirap po, pansinin nyo ngayon. Pansinin natin ngayon, wala pa tayo sa 1% ng mga tao na lumalapit sa Diyos o yung nasa mundo. Pag sinabi pong mundo, ito yung mga bagay na nasa paligid natin na masasabi nating pinaprioridad ng tao. Tama? Nawawala. Tama po ba? Wala uli akong kausap. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Yes! Ano po ang sinabi? Babasahin ko lang to Pero hindi po ito yung topic natin. Sabi dito, yung 1 John 2:15-17, ito ang sinasabi. Do not love the world or anything in the world. Ulitin ko po. Pakibuksan nga iho. Yan. Ulitin ko. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. O yan, napakaliwanag po nan. 16. For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of the eyes, and the boasting of what he has, and thus come not from the Father, but from the world. 17. The world in its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. Tignan nyo, dyan pa lamang po, nakita nyo, sinasabi na ni John kung paano yung mga tao na nakatingin sa mundo, unti-unti nilalayo yung ating relasyon sa Diyos. Unti-unti niwawala ang relasyon natin sa Diyos. Tayo ay inilalayo. Kaya nga ang sabi kanina, do not love the world or anything in the world. Pero sa ngayon, ano ba ang nangyayari? Alin ba ang minamahal? Yung gawain ng Diyos, ang Diyos, o ang ating nakikita sa mundo? Mas madali kasing maakit ang ating sarili sa mga nakikita natin. Naiinggit tayo, tama? Natural lang naman yung mainggit, pero mas mabuti pa rin yung tayo ay nasa Panginoon. Mga kapatid, tinalakay po ng ating bishop kung paano nagsimula na nawala, na derail. Kumbaga sa tren, nawala sa riles. Pag nawala sa riles, ano nangyayari? Diskaril. Iyan ang buhay natin ngayon. Diskaril.
Kaya maraming tao ngayon, ang buhay, diskaril. Kahit marami na silang mga material na bagay, ayaw pa rin tumigil, walang kakontentuhan. Pero alam niyo po, yung nagtitiwala kay Lord, kahit sakto lang yung nasa Kanya, mapayapa, masarap ang buhay. Alam niyo, pag marami kang tinatangkilik, marami kang iniisip. Pero kung sapat lang ang nasa sa buhay mo, sapat lang din ang buhay mo mapayapa. Kahit na natutulog ka sa kawayan na, ang tawag ito, yung kawayang hinihigaan. Ano yun? Papag. Alam niyo po, mas masarap pa yung natutulog na worker sa papag na kawayan kaysa sa isang tao na maraming tinatangkilik, meron siyang hinihigaan na waterbed o napakasarap na kama, naka-aircon, hindi makatulog. Bakit? Wala sa align ang buhay. Kasi habang dumadami ang ating tinatangkilik, dumadami ang ating isipin. Hindi ko sinasabing huwag na tayo mag-improve. Ang inasabi ko lamang, yung natutwist, nawawala tayo sa riles. Ulitin ko, ang relasyon natin simula nung tinalakay natin nung nakaraang buwan, yung the fall of man, kung paano bumagsak si Eva at Adan, napakaganda ng plano ng Diyos eh. Ano ba yung plano ng Diyos? Inilagay sila sa hardin na wala na silang iisipin. Tama? Nandun na lahat yung kakailanganin nila. Wala na silang paghihirapan pa. Ibinigay na ni Lord. Ang sabi lang ni Lord, huwag niyong kakainin, nuhihipuin man ang bungang nasa gitna. Sapagkat kapag ito ay inyong hinipo o kinain, kayo ay mamamatay. Pero alam niyo po yung ginawa ni Taning sa pamamagitan ng serpent o nung ahas? Totoo ba na sinasabi ng Diyos nyo na bawal kayong kumain ng mga bungang nandito? Inililigaw. Sabi naman ni Eva, hindi naman po yung nasa gitna lang, huwag daw kainin. Ano ang sinabi ng Taning? Hindi totoo yan. Sapagkat pag kinain nyo yan, mas magiging marunong kayo. Magiging kayong mukhang Diyos. Magiging malawak ang inyong kaunawaan. Okay? Hindi kayong mamamatay. So yung sinabi uli doon na simpleng-simple, you will surely die, sabi ng Panginoon. Pero sabi ng kalaban, you will not die. Ano ang dinagdag? Not lang. Mga kapatid, konting bagay lang sa mundong ito na tinutwist ng kalaban, nilalayo tayo sa tunay na relasyon natin sa Diyos. Kaya mag-ingat kayo sapagkat sa mga huling panahon, sabi nga sa aklat ng Mateo, even the very elect, will deceive. Kaya mag-ingat tayo. Tayong magkakapatid ngayon, magpalakasan tayo, magtulungan tayo sapagkat sinabi na nga yun ng Hebrew 10:25. Kaya nakakalungkot din isipin na pag wala yung nakaupo dyan na kapatid natin, nalulungkot din tayo. Mga kapatid, dapat nating pag-inamin yan. Ngayon, kung may mga Biblia kayo, makipagbukas kayo sa akin, sa aklat po ng Mark chapter 12, dagdagan natin, verse 28 to 30. Ito po ang sinasabi. Kasi ito ng mga panahon na ito, may diskusyon ang mga kausap ng ating Panginoong Hesukristo ay yung mga Sadducees and yung mga Sadduseo and yung mga Pharisees, yung mga expert of the law. Sabi dito, one of the teachers of religious law was standing there listening to the debate. He realized that Jesus had answered well. So he asked, of all the commandments, which is the most important? Gusto kasi nilang siluin ang ating Panginoon. Ang sabi sa 29,
Jesus replied, the most important commandment is this. Listen, O Israel, the Lord our God is the one and only Lord. 30. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Panginoon, salamat. Patuloy na maintindihan namin, Panginoon, ang meaning ng inyong pong mensahe sa araw na ito upang aming mabulay-bulay, Panginoon, kami ay makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang mga salita na aming binasa. Tunay nga po na napakaganda ng iyong layunin sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ang gagabay po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Okay? Yun yung dalawang verse na kung bibigyan natin ng pansin, ang sabi rito, and Jesus answered him, the first of all, the commandment is, hear, O Israel, the Lord our God is one. Pag sinabing one Lord, pag sinabing the word one in the Hebrew is, ang tawag puro na Ichad. Ichad. E-C-H-D-A. H-A-D. And means to be united. Dapat nagkakaisa po as one. One in number. Hindi magkakahiwalay. Kaya po, minsan nagkukwentuhan kami nila Pastor Bal, mahirap na may mga kasama tayo na hindi magkakaisang isip. Alright? Wala tayong mararating. Kasi yung isa, ulitin ko, kaya nga sinabi ng Biblia, hindi baga muna mag-iusap ang dalawa kung saan sila pupunta para isang direksyon. Hindi pwede kasi na yung dalawang paa, yung kabila ay papunta sa kanan, yung kabila papunta naman sa kaliwa. Eh habang palalayo kayo niyan, palaki ng palaki yan, hindi kayo magkakasundo. Well, again, bakit sinabi ng salita na, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dapat nagkakaisa tayo sa paniniwala, pagtitiwala sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat iisang ating tanaw, iisang ating lakad sapagkat kung hindi, hindi tayo magkakasundo. At ang sabi nga ron, yung sinasabing one, Ichad, means to be united. Alright? Bago natin punta ng malalim. And sinabi naman doon sa 30, and you shall love the Lord your God with all your heart. Pinagdidiinan. With all your soul. With all your mind. And with all your strength. This is the first commandments. Ito yung unang utos. Kaya nga po anong sabi? This is the type of love. Relationship is about love. Pag sinabing relationship, hindi po pwedeng walang love. Kaya nga yung mag-couple o yung magsing-irog, pag nagkaroon ng relasyon dahil sa pag-ibig. Tama? Kaya tayo, hindi po pwedeng ang ating mga magulang na may relasyon tayo bilang anak na walang pag-ibig. Ganon din tayo, wala tayong magiging tamang relasyon sa Diyos kung walang pag-ibig. Tanong, gaano natin iniibig ang Diyos? Sino ang umiibig sa Diyos? Ay mabibilang ko sa ating daliri ngayon yung nandito eh. Tanong ko, tayo lang ba ang tao rito sa, ano ba ito, nangka? Nangka. Ang sarap nun. Alright. Napaka-inam na tignan natin. This is the type of love which the world doesn't have. Wala nito ang mundo. And in fact, cannot have. Which only believers can have.
which only believer can have. Ang sabi diyan, and which can only be given by the Lord. Uulitin ko, wala nito ang mundo. Kaya nga, huwag kayong magtaka. Kahit anong pilit natin dalhin sila sa iglesyang ito para magkaroon ng tamang relasyon ng pag-ibig, mas pipiliin pa nila na mag-tong H. Mas pipiliin pa nila na mag-bingo. Mas pipiliin pa nila na magpasarap sa aircon. Ang init. Alright. Nakukuha niyo po ba ako? Yes. Kaya nga yung ating pinaka-title, Relationship. Na iba ang relasyon ng tao. Na pinipilit naman natin pag-aralan ngayon yung sinasabing ano? Ano yung dapat nating itakil ngayon? Establishing man's relationship with God. Ating inaayos, ating pinapaganda, pero ang totoo niyan, si Lord ang gumagawa niyan. Hindi pa po ako maka-landing-landing kasi gusto kong mabigyan ng daan na mabuti yung ating pinag-aaralan. Uulitin ko yung sabi. This is the type of love which the world doesn't have, and in fact cannot have, which only believers or believer can have, and which can only be given by the Lord. Si Lord po ang magbibigay niyan, mga kapatid. Kaya napakahalaga na makita natin yung kahalagahan na tayo ay may tamang relasyon sa Panginoon. So nakukuha po ba natin? Yes. Kung babasahin po natin, kaya matindi ang katagubilin ng Panginoon kay Moses. Kung titignan natin, meron ba kayong Biblia dyan? Pwede bang ilagay dito? Deuteronomy chapter 6, 1-9. Kung babasahin po na yan. Deuteronomy. Okay? Andiyan ba kayo? Sino pwede magbasa? Tagalog. Please. Tagalog. Pakibasa nyo. Chapter 6, 1-9. Yes. Pakibigay po ng Tagalog ha? Okay po. Ito nga ang kautusan at mga tungkulin ibinigay niya sa akin. Kasi yan inyong susundin, sa lupain inyong sasakupin. Yes. Ang mga ito ay ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na sa aling lahi, magkaroon kayo ng lahat sa Kanya. At magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito ay susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Yes. Verse 3, kaya nga, pakinggan ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayo, sasagana kayo, at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupain pinangako ni Yahweh. Ang Diyos ng inyong mga ninuno sa lupain mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel. Yes. Si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Yan. Tingnan niyo po. Inulit yung salita dyan na galing dito po sa Mark. Saan galing? Sa Old Testament. Hear, O Israel. Pakinggan ninyo. Hindi ho nagbabago yung iniuutos ng Diyos simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan hanggang sa kapanahunan natin. Ay, ang tanong ngayon, ilang magulang ang nagtuturo sa mga anak ng salita ng Diyos? Ilan? Hindi natin alam. Bakit? Kakaunti ang nasa church? Baka karamihan hindi na nagtuturo. Pero yung tingnan mo yung tagubilin. At yung tagubilin, napakaganda. May mga pangako. Kaya yung sinasabi ni Raymart kanina, ulitin ko to, pinagpapala.
Yung sumusunod pinagpapala. And take note, basahin nyo na lang sa bahay nyo. Deuteronomy chapter 28, the whole chapter. Yung kalahati, kapag sinusunod natin yung salita ng Diyos, anong kadugtong? Blessing. Pero pag sinasalangsang natin yung salita ng Diyos, curses. Doon nyo na lang basahin sa bahay nyo yan. Simon, Deuteronomy chapter 28. Okay? Basahin nyo yun sa inyong bahay. Mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin na ang gusto ng Diyos, mabalik tayo sa tamang relasyon. At para mabalik ka sa tamang relasyon, kilala mo si Lord. Alam mo yung mga sinasabi ni Lord. Kaya nga, sa 12 ng Mark 29 to 31, ang ibig lang sabihin diyan, God's law are not burdensome, hindi ito mabigat. They can be reduced to two simple principle. Ano 'yon? Love God and love others. 'Yun yung gustong iparating diyan. Mga kapatid, these commandments are from the Old Testament. Mababasa nyo yan sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Kanina, nabasa na. And Leviticus 19:18. When you love God completely and care for others as you care for yourself, then you have fulfilled the intent of the 10 commandments. And the other Old Testament laws, according to Jesus, these two commandments summarize all God's law. Sinamarize na, napakarami niyan kung inyo pong lilimiin. Sa lumang tipan, hindi lamang 10 commandments, 613 commandments. Dinagdag nila. Pero sabi ngayon, nasumarize na lang sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, at ibigin mo ang iyong kapwa. Yun po ang ibig sabihin. Let them rule, sabi rito, let them rule your thought, decision, and action. Dapat ito ang maghari sa atin, sa ating kaisipan, sa ating pagdidesisyon, sa ating ginagawa. Mark 12:29, the first quotation, sabi ito, the first quotation came to be known as the Shema. Hindi Sama. Shema. Ano po yan? Hebrew word, Shema. Name after the first word of Deuteronomy chapter 6 verse 4 in Hebrew, which means, hear. Ano yung Shema? Hear, pakinggan. The Shema became the Jewish confession of faith. Ito yung kung paano sila, ito yung lagi nilang sinasabi dahil sila ay nananalig, which was recited by Pius. Pag sinabing Pius, mga maka-Diyos na Hebreyo, Pius Jews, every morning and evening, to this day, it begins every synagogue service or services. Mga kapatid, dapat yung statement natin, parang Shema. Ano yung Shema? Na ipinapahayag yung pananampalataya nila sa Diyos. Ang tanong, paano natin pinapahayag ang ating pananampalataya at relasyon na nadiskaril? Napaka-haba-haba ng aking introduction dahil gusto kong maintindihan ninyo. Napakalawak niyan. Pero isa-isahin natin. Bago pa natin maayos ang ating relasyon sa Diyos, si Lord na mismo ang gumawa ng paraan. Tingnan niyo po doon sa Garden of Eden, bagamat perfect na ang ginawa ni Lord, nagkamali ang mga tao, na gumawa sila ng paraan, gumawa sila ng damit, ng igos, pinagtagni-tagni. Anong ibig lang sabihin yan? Para pagtakpan ng kanilang sarili, para uli makabalik sila sa Diyos, pero kulang. Anong ginawa ni Lord? Sinisimbolo nung balat ng hayop. Bakit balat ng hayop? Kasi nung unang panahon, kapag naghahandog ka para mawala ang kasalanan mo,
nagpapatay ka ng hayop. So, ang ibig lang sabihin diyan, restoration of relationship. Iyon yun. Na bagamat gumawa ang tao ng sariling damit para ibalik ang kanyang sarili sa Diyos dahil nawala na siya sa kanyang relasyon na nagkaroon na ng relationship. Alright? Anong ginagawa ng taong wala sa Diyos? Anong hulugan ng tinagni-tagning mga dahon para itakip sa katawan? Right? Religion. At mabubuting gawa. Ang sabi ng iba, hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa lamang. Parang maruming basahan lang yan. Iyan ay bunga ng pagtitiwala at paniniwala kay Kristo. Kasi ang sabi ng Ephesians 2:8 and 9, ano yung sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9? Sa pamamagitan lamang ng kahabagan ng Diyos kayo naligtas. Hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Kaya walang dapat magmalaki. Di ba? Ephesians 2:8 and 9. So mga kapatid, tignan natin. Papaano sinauli ni Kristo yung ating relasyon? Papaano sinauli yung relasyon ni Eva at ni Adan sa Diyos? Kung titingnan natin, binigyan natin ng palimbawa yon. Unang ginawa, pinaliwanag ko na. Sabi po ng mga Bible scholar, kasi yung mga kahoy, it symbolizes refuge, kanlungan. Iba yung kanlungan sa taguan. Yung kanlungan, ito yung pumoproteksyon sa'yo. Yung mga kakahuyan doon sa Garden of Eden, perfect yun. Pero dahil nagkasalat si Eva at si Adan, doon sila nagtago sa kahoy. Yung mga kakahuyan na kanilang refuge ay naging taguan. Anong ginawa uli ng Diyos? Anong ginawa ni Kristo? Bumaba sa lupa, nagpakahirap, sa kahoy, ipinako. Kaya yung mga kahoy, naging simbolo uli ng buhay because of Jesus Christ. Saan pinako si Lord? Sa krus. Ano yung krus? Kahoy. Kita nyo? Ganon kalalim yung pagbabasa o yung pagkaunawa ng mga maraming Bible scholar na kahit nagkaganon, gumawa pa rin ang paraan si Lord. Dahil yung ating relationship ay magkaroon ng tunay na relasyon muli kay Lord. Kaya nga, ang title ng pinag-aaralan natin ngayon, yung relationship, may mga subtitle na yan. Establishing man's relationship with God. Sino nag-establish? Ang una nag-establish ng relasyon, hindi uli tayo. Kasi merong sinasabing man to God, God to man. Pero ang ginawa ng Diyos para maayos ang relasyon natin, inibig muna tayo. Ano? Kaya nga ano ang una? Ano ang mga masasabi natin dyan? Inibig muna tayo. Saan natin makikita yon? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Tingnan nyo. Sinong gumawa ng paraan? Para yung ating relationship na nalayo sa Diyos ay ma-align uli. Si Kristo. Ano pa ang sinabi? We are to love God. Mababasa natin yan, Matthew 22:37. Minamahal tayo ng Diyos. Ito hindi matanggap ng tao minsan, pinabaliwala lang eh. Okay? Ano pa? Because God's love us, He cares for us. Ano? Saan natin mababasa yan? Matthew 6:25-34. Tingnan niyo po, ang daming ginagawa ni Lord para maayos yung ating relasyon. Okay? Dagdagan pa natin. God wants everyone to know how much He loves them. Ulitin ko. Anong gusto ng Diyos? God wants everyone to know how much He loves them. John
23. Nakakuha niyo ba yun? Paki-take note nyo na lang. Basahin nyo na lang. Hindi tayo matatapos pagka binasa ko lahat yan. Okay? Ang sabi dito, God seek out even those most alienated from Him. Ano yun? Luke 15. Ano yung kwento diyan? Ang kwento diyan, yung mga tupa na 100 na nasa piling niya, nawala yung isa. Pero ano pinapakita nung passage? Iniwanan yung 99, hinanap yung isa. Pasalamat ka sa 99 na matutuwid. Isa tayo sa suwail, nahanap ka. Yes, yes. Again, sino gumawa ng paraan? Relationship. Dahil tayo ay nawala sa align, na-discarrel. Si Lord ang naghahanap sa atin. Ganyang kabuti ang Diyos. Kaya dapat seryosohin natin yung paglapit sa Panginoon. Paano ba natin pinapahalaga ng Panginoon? Sana dumating ang araw na 9:30 pa lang, puno na ito. Yes. Dahil mahal natin si Lord. Dahil ayos ang ating relation. Hindi na ship, relationship talaga. Yes. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Dagdagan pa natin. Ano ang ginawa ng Diyos? God must be our first love. Dapat ang una natin pag-ibig kahit na mahal natin si Mrs., si Lord pa rin. Kaya nga nung sinabi ni Lord, ang nagmamahal ng sobra sa kanyang ama, ina, kapatid, hindi karapat dapat sa aking pag-ibig. Kaya ang hinahanap sa atin ni Lord, yung first love natin sa Kanya. Pero sino nagpadama niyan? Si Lord muna. Yun yung model natin. We love God when we obey Him. Hindi ko pala nasabi yung kanina. Yung kanina, God must be our first love. Matthew 6:24, 10 and 10:37. God loves Jesus. Ay, teka muna, meron pa pala. We love God when we obey Him. Paano yun? John 14:21, 15:10. Sulat nyo. John chapter 14:21, 15:10. God loved Jesus, His Son. Iyon, model uli. Minamahal ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na nagmahal din sa atin. Kaya yan kumbaga, dumadaloy, mga kapatid. Those who refuse Jesus don't have God's love. Ang sino mang tumatanggi kay Jesus ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Okay, John 5:41-44. Jesus loved us just as God loves Jesus. Uli, John 15:9. Jesus proved His love for us by dying on the cross so that we could live eternally with Him. John 3:14, 15, 15, 13, 14. Yan po, ipinapakita ng Biblia. So napakaganda na makita natin ang solusyon na ginagawa ng Diyos na bagamat tayo na diskaril, siya ang gumagawa ng paraan tayo ay mauli. Love! The love between God and Jesus is the perfect example of how we are to love others. John 17:21-26. We are to love one another. John 13:34 and 35. Demonstrate that love. Matthew 5:40-42. Yan po ang sinasabi. We are not to love the praise of people. Selfish recognition, earthly belongings. Kaya dapat nating ituon kay Kristo lamang. At anong gusto ni Kristo?
Dahil binigay na yung lahat, ito ang huli, panghuli. Ito ang hinihiling sa atin. Jesus wants our love to be genuine. Sana yung pag-ibig natin kay Lord ay genuine or genuine. Mga kapatid, hindi ko kayang sagutin. Kayo nakakaalam. Kaya sa ating pinag-aaralan ngayong relationship, sana mabalik doon sa tamang relasyon uli. At kung tatanungin ko kayo ngayon, kumusta ang relasyon ninyo sa Diyos? Paano kayo nagre-response? Makikita yan sa ating gawa. By their fruit, you shall know them. Kahit nasabihin mo pang 1,000 beses ngayong araw na ito na mahal mo si Lord, kung hindi naman nakakita sa buhay mo, useless. Kahit pa sabihin ninyong umaatin kayo dito sa TLCFCCI, ay nako, walang mangyayari. Unless otherwise, tama ang relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako nanunumbat. Gusto ko lamang magising tayong lahat, kasama ako. Tanong ko ngayon, kumusta po ang ating relasyon sa ating Diyos? Tanong ko ulit, kumusta ang inyong relasyon sa inyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak? Na-ship na ba o tamang relasyon pa rin? Kayo uli makakasagot, hindi ako. Kumusta ang ating relasyon sa ating eskwelahan? Natutuwa ba ang ating mga classmate dahil ikaw ay born again? O naiinis sa'yo dahil born again ka? Kumusta ang ating mga katrabaho? Dahil alam kang ka-born again o born again, natutuwa ba sila sa iyo? Sila ba ay nabibless sa iyo? O nabubugnot sa iyo? Hindi ko uli kaya sagutin. Kayo na uli ang sumagot. Sa lahat ng aspeto, sa ating paligid dito, natutuwa kaya yung ating mga kapitbahay? Dahil tayo ay born again? May relasyon tayo sa Diyos? Hindi ko kaya sagutin uli yan. Bahala na kayo sumagot. Kasi everything, it reflects. Kung ano yung ikaw, magre-reflect yan. Kaya ako, ang aking pamantayan ngayon, ano po, katulad namin ni Bishop, ang dami na pong nakakakilala. Kahit saan kami magpunta, may babati na lang sa akin na, Pastor, kumusta po kayo? Ay sabi ko naman, nagpipretend naman akong kilala ko siya. Ay okay naman, kumusta ka na sister? Pero ang totoo, hindi ko naman siya kilala. Ano ibig ko sabihin dyan? Kung itong mga nasa paligid mo, ako bilang pastor, bilang bishop, si bishop natin, kapag nakita kaming mali ang ginagawa, sa tingin nyo, matutuwa sila? Kaya, the more na kami ay ganito ang buhay, the more na nag-iingat kami. Hindi kami nag-iingat para sa sarili lang namin, nag-iingat kami para sa inyo. Bakit? Kung pupulaan kami, napulaan na kayo, napulaan pa ang Panginoon. Ganun din kayo. Kapag ang inyong relationship ay naiba, na diskarel, saan magre-reflect? Kala ko ba ikaw born again yan? Bakit ganyan ang ugali niyan? Bakit naging born against na? Nakikita niyo po, simple lang yung mensahe natin ngayon. At mamaya may iiwanan ako sa inyong simple, tatlong bagay lamang na gusto kong mailagay sa isip ninyo na dapat ginagawa natin. Kasi nakakalungkot po ngayon na maraming nagkiklaim they are true Christian. They are true believers of Christ. And yet, yung the fruit of the Holy Spirit hindi makita. Ilan yun? Ilan? Dapat ano nakita sa atin? O basa-basa uli para makita nyo. Galatians 5:22. And mga sunod na verse. Pastor Val. Woo! Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Naintindihan nyo yung pinag-aaralan natin? Yes. Iyon yung pinaghihirapan ng ating bishop
para magising tayo, para tayo ay matuto. Ano ba ang kalagayan natin ngayon? Dahil sa hindi natin alam, unti-unti nasiship na yung ating relasyon sa mundo, hindi kay Lord. Amen. O anong dapat makita, Pastor Bal? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Kauna-unahan. kapayapaan, Yes. kapayapaan, Yes. katiyagaan, Yes. kabaitan, Yes. kabutihan, Yes. katapatan, Yes. kahinahunan, Opo. at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang ibig nito. Take note. Siyam yun. Siyam ba yan? 9. Amen. Tanong. Ilan meron tayo dyan? Pastor, iisa pa lang. Ay, naku po. Mahaba-haba pang ship to. Mahaba pa itong talagang isiship natin yung ating sarili. Tama, may tuturuan naman tayo. Hindi ako nagbibiro. Mga kapatid, ang tunay na may tamang relasyon sa Diyos, yan yung bunga. Pagbalik-baliktarin mo man, kahit gaano kagaling sa exposition ng Biblia, kahit ilang pa ang makabisado mong talata, kung wala kanyang sinabi dyan, useless. Dahil maraming magagaling ngayon sa debate. Ako, pag nakipagdebate, baka matameme ako eh. Pero ang tanong, kumusta yung buhay nila? Kaya huwag kayong naniniwala kaagad, lalo na ngayong mga panahon na ito. Maraming nagsasalita sa Facebook, Reel, ano pa? Maraming avenue ngayon. YouTube. Ang daming magagaling magsalita. Tanong ko lang sa inyo, kilala niyo ba sila? Kaya pakaingat kayo. Kasi yung pandaraya, yung pagsiship ni Taning sa salita ng Diyos para mapariwara ang tao, simple lang. Nilagyan lang ng nut. You will not surely die, sabi nung Diablo. Pero sinabi na ng Lord, you will surely die. Na ship. Tanong uli, kaya pinag-aaralan natin yung ship ngayon. Kailangang maging matalino tayo dahil yung shifting ng mundo, napaka-galing. Dadaanin ka sa mga magagandang bagay. Wala namang ginamit ang Diyos, ang Diablo na hindi maganda eh. Dahil sabi nga, yung serpent nung araw, di ba, inaral natin nung nag-preach ako, isa sa pinakamagandang nilalang ng Diyos ang ahas nung araw. Nagsasalita pa nga eh. Pero ngayon, may marami pa rin ahas na ngayon na magaganda. Kumari mo yun. Mare, hihiramin ko muna si pare. Ahas yun. Kahit joke, may mapupulot kayo ang ibig ko sabihin. Alam niyo po, hindi gagamit ng pangit si Taning. Ang gagamitin niyan, mga magaganda at pogi. Yung may mga abs, ganyan. Napunta rito yung abs. Alright? Nandiyan ba kayo? Ulitin ko. Hindi lang naman tao ang ibig ko sabihin. Maging mga bagay-bagay na magaganda. Siniship tayo ni Taning. Simula doon sa intensyon ng Diyos. Pero ang intensyon ng Diyos, simple lang. Nakailang minuto na ako. Maigli lang ako mag-preach. Hindi kayo may inip. Nakailang minuto na ako, Pastor Van. Okay? 35 na? Okay. Konti na lang. Matatapos na ako. 3 lang ang gusto kong iwanan sa inyo. 3. Sa dami nabi ng sinabi ko, ito ang tandaan nyo. Pero kung manatandaan kayo doon sa sinabi ko nung una, okay lang. Ano ang dapat nating gawin para mauli yung ating relasyon sa ating Panginoon? Kasi ang tinutukoy ng binasa nating salita nga ay love. Hindi mabubuo ang tamang relasyon kung walang pag-ibig. At ipinakita na nga yun ng Panginoon. Alright? Number 1. Dapat ito po ang ginagawa natin. Always keep the Word of God in our hearts. Always, not sometimes. Always keep the Word of God in our heart.
Psalms 119:11. Pakibasa po. Diyan naman, Pastora Dulce. Psalms 119:11. Basa. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Naku po, napakasimple lang. Hindi natin pahihirapin. Ano yung sinabi doon? Uli, pakiulit. Huwag mo munang balikan. Dahan-dahan. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sa ibang salin, ang iyong salita ay aking itatago sa aking puso upang ako ay hindi magkasala sa iyo. Mga kapatid, tanong ko lang, kumusta ang laman ng puso ninyo? Nakatanim ba yung mga salitang binibitawan dito ng inyong mga pastor? Pastor Val, Pastor Dulce, Pastor Aina, Pastor Joe, Bishop Reden? Tanong, nasa puso nyo pa ba? O paglabas nyo ng simbahang ito, wala na rin. Pagpasok dito, labas dito, wala na rin. Wala akong ibig patamaan. Gusto ko lamang mag-inventaryo sa ating sarili ngayon. Kasi anuman ang pagsisikap namin na maituro ang salita ng Diyos, abay mahirap kayong magsaliksik. Alam niyo po, pag ako ay nagsasaliksik ng Biblia, para akong genius na genius. Nakakalat po ang 10 libro sa aming kama. Naka-aircon ako, pagka hindi ako naka-aircon, pagpapawisan ako eh. Biruin niyo po yun, binabasa ko isa-isa yon. Hindi ko binabasa lahat dahil mamamatay ako pag binasa ko lahat yon. Kung ano yung subject matter ko, tinitignan ko yun. Pak. Ito pala yun, ito pala yun. Pero sisimplihan natin ngayon. Ito lang ang tanong ko sa inyo. How is your relationship to our Lord Jesus Christ? Paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa ating buhay? Nasabi nga ng Psalms 119:11, binasa ni Pastora Dulce. Tanong uli yun. Kayo na uli ang sumagot. Ngayon kung hindi nyo nagagawa, may panahon pa. May panahon pa. Mas maganda pa yung isang bersikulo lang ang binabasa mo, pero naisa puso mo eh. Kaysa nagbasa ka ng buong chapter, nakabisado mo, pero wala sa puso mo. Kaya nga, anong sabi? Always keep the word of God in our heart. Mga kapatid, alam niyo, pag nakats ako ng isang salita, tinatandaan ko mabuti yon. Bakit? May ibig sabihin si Lord sa akin nun. Di ba sa dinami-dami ng salita ng mga pastor, minsan may mga isa-dalawang salita lang na tumitimo sa inyong puso, itago nyo na. Bakit? May ibig sabihin dyan si Lord. Gets nyo? Number 1 yon. Number 2, always obey His commandments in our life. Ganyan lang naman ako magbigay ng main point, madali lang, para maintindihan nyo. O anong sinabi? John 14:15. If you love me, obey my commandments. Ulitin ko. John 14, chapter 14, verse 15. If you love me, obey my commandments. Hello! Kumusta po ang pagsunod natin sa Panginoon? Mauuli lang ang ating relasyon. Ma-establish lang ang ating relasyon sa ating Panginoon kung tayo ay sinusunod natin ang kautusan niya. Kaya nga anong sabi ng John 14:15? If you love me, obey my commandments. Dagdagan natin. Kanina John. Ngayon, 1 John 2:5 and 6. But if anyone obey His word, ulitin ko, 1 John chapter 2, verse 5 and 6. Ito ang sinabi. If anyone obeys
His word, God's love, is truly made complete in Him. This is how we know we are in Him. However, claims to live in Him must walk as Jesus did. Tularan natin kung paano lumakad si Kristo. 1 John, uli, 5, 3 and 4. Dagdag natin. Loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Hindi ito pampabigat sa atin. Pampagaang pa nga ito sa ating buhay. Dahil kapag sinunod natin, pagpapalain tayo. Verse 4. Sabi ko, 1 John 5, 3 and 4. Yung 3 kanina. 4. For every child of God depicts His every word, and we achieve this victory through our faith. Mga kapatid, napakagandang tignan natin ito. Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang Kanyang mga utos. At ano yung utos kaninang binasa natin? Nauwi na lang sa 2. Ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buong 4 yun. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at lakas. 4. At ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Doon lang yan masasummarize sa 2 yon. Yung binabanggit natin dito. Ang binanggit natin, always obey His commandments in our life. 2 lang. Na-summarize na yung 10. At kung susundan pa natin yung mga batas ng mga Hudyo, 613. Na-summarize na lang dito yun. Hello. Kumusta po ang pagsunod natin? Kumusta ang relasyon natin sa ating Panginoon? Yung ating relationship, hindi relationship. Okay? Pangatlo, na nais kong idagdag sa inyo. Pangatlo to. Ano yung una? Simple lang, di ba? Ano? Madali bang tuparin yan? Pangalawa. Madali ba yan? Madaling basahin. Pero yan pagsisikapan natin. Hindi ka na kailangan magturo dito ng mga malalalim na teoloya. Ang simple lang na pagteoloya kung ito'y gagawin natin, mas better. Pangatlo, puro always ano? Always align our walk with God or with Him. Align. Always align our walk with Him. Madali natin itong kinakabisa. Alam na alam nyo to. Proverbs, Proverbs 3, 5 to 8. Recite again. Si Brother Raymar. Kawikaan 3, 5 hanggang 8. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. 3, 5 to 8. Chapter 3. Okay? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon Yes? at huwag manalig sa iyong sariling karunungan. Yes? Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yes. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Opo. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Tingnan niyo po. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Kaya hindi ka magdidesisyon, yung buhay mo, ina-align mo sa kalooban ng Diyos. Madali uli Simple lang uli yung main points Always align, okay, our walk with Him.
Napakasimple ng ating pinag-aaralan ngayon. Pero ang tanong, nagagawa na ba natin? Sinasanguni ba natin talaga yung lahat nating plano, lakad? Natutuwa ako kay Brother Raymart kasi ako, I think, ako yung unang, nung in-invite ni Pastor Balyan, ako yung unang preacher noon, maaari. Ako yung unang preacher noon at nakita ko sa kanyang mukha na siya ay talagang attentive, very attentive siya at gusto niyang maintindihan siguro yung salita ng Diyos. At lumaon, nakasama na si May at yung mga anak niya. Nakakatuwa na yung mga taong ganito nagkakaroon ng pagkakataon para maintindihan, para makasunod sa kalooban ng Diyos. At yung kanyang patutuo kanina, tama yon. Maraming tao ngayon walang panahon sa Diyos kahit linggo nagtatrabaho. Kaya hindi naman nila napapansin, bigla na lang may magkakasakit, kulang pa yung pinagtrabahuhan. Hindi ko na sasabing exempted tayo sa magkasakit. Pero tandaan ninyo, the more na inuuna natin ang Panginoon, the more na yung sinasabi ng Matthew ba yun? 6:33? 6:33? But unahin mo ang mga gawain sa labas, huwag mong pakinggan ang Panginoon. Ano nga relationship nga Na-ship na nga Diba? Nagpapatawa lang ako. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, dahil gusto tayong ibalik ng Diyos doon sa riles, para yung train makatakbo ng mainam, buhay natin yan. Gusto ng Diyos na ibalik niya ang ating relasyon sa Kanya para maging maganda, maging pagpapala, maging mayaman, maging masaya ang buhay natin para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tatlo lang. Pero paano natin gagawin yung ma-align yung buhay natin kay Lord? Paano? How do you walk in aligning o alignment with God? 3-step yan. 3-step in aligning ourselves with Christ. Number 1. Subpoint na lang to no number 3. Dapat po ito yon. Dapat ang ginagawa natin para ma-align, meron tayong sinasabing intentional prayer before our feet hit the floor. Ano ibig sabihin nun? Bago ka pa bumangon sa iyong higaan at tumungtong ang iyong paa sa lupa, nakapanalangin ka na kay Lord intentionally. Kaya karamihan ng mga magulang, ng mga talagang malalapit kay Lord, paggising sa umaga, hindi agad yan pupunta sa kusina at kakain. Mananalangin muna. Intentionally, Panginoon, salamat po sa panibagong umaga na ibinigay niyo sa akin ngayon. Gamitin niyo po ako bilang instrumento niyo. Pagpalain niyo po ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang, ang dami mo nang sasabihin. Bago pa tumungtong ang iyong paa sa floor, meron ka nang sinasabing intentional prayer. Yun yung tamang alignment. Hindi lang yan. Nakuha nyo na yun. O meron kayo natutunan. Huwag kayong bababayan ng higaan, Rochelle, nang hindi ka muna nagpapasalamat kay Lord. Lord, salamat po. Sana po ngayon pupunta ako doon sa napakalaking eskwelahan. Matanggap sana akong principal. Hindi mangyayari yun. Hindi ka pa nag-aaral ng masteral Sabihin mo na lang, Lord, gusto ko pa matanggap na teacher. O pwede pa. Pero hindi ka nag-aaral ng masteral, hindi ka magiging principal. Kailangan din yung paghingi natin, appropriate doon sa kalagayan mo. Humihingi ka ng garahe, wala ka naman sasakyan, paano yun? Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan, wala ka namang garahe. Alright? Nandiyan ba kayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Bago yun. Before na ma-hit natin yung floor, you have intentional prayer with God. Yun yung una. Pangalawa, itong mahirap Ang sabi rito, train ourselves to study the scripture. Tanong, ilan po ang nag-aaral ng Biblia sa atin ngayon? Hindi ko sinasabing mag-aaral kayo sa paaralan ng Biblia. Mag-aaral lang kayo sa Biblia. Magbasa lang kayo, ayos na. Ulitin ko yung aking kwento. Merong batang 5 taong gulang.
may nakitang malaking aklat doon sa ibabaw ng tukador. Dalawang araw, malalaki talaga ang aklat eh. Nay! Kanino po yung aklat na nasa ibabaw ng tukador na kulay itim? Sumagot yung nanay, Anak! Sa Diyos yan! Sa Diyos! Sabi ninong uli ng anak, Nanay! Isauli na po natin sa Diyos yung aklat, hindi naman natin binabasa. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Isauli nyo na yung mga Biblia nyo dito sa church, kung di nyo lang babasa. Naalikabukan lang eh. Nanay! Anak, Lord yan, Lord! Nanay! Isauli na po natin, Lord, hindi naman natin binabasa. Ano, nanay? Nanay Kutse. Ang problema, ito pa problema, gusto magbasa, hindi marunong magbasa. May remedyo na dyan. Dahil ngayon tayo ay hetik na ngayon, hetik. Ilagay nyo lang sa inyong cellphone yung may audio, reading. Aliwa, Book of Genesis, meron na nagbabasa para sa inyo, makinig ka na lang. Hindi kayo ligtas. Kaya yung mga matatanda, sasabihin, Pastor, hindi ko na po makita yung letra. May paraan. Dahil di ba sinasabing kadalasan, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming paraan. Ay, nako, mga mahal ko sa buhay. Okay? Matatapos na. Huwag kayo mag-alala. Konting-konti na lang. Okay? Pero ang tanong, naintindihan na ba natin ngayon yung relationship? Na tayo ay hinihiwalay sa Diyos? Na ang Diyos ay gumawa ng paraan para ibalik tayo sa tamang relasyon? At ang ginamit ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin. Saan ka pa? Okay? Kaya ano ang dapat gawin? Una, dapat, hindi nyo na, tatlo, always keep the Word of God in our hearts. Always obey His commandment in our life. Always align our walk with Him. Malapit na ako matapos, isa na lang. Tatlo yun, tatlong step para ma-align natin yung buhay natin. Ano yung una? Intentional prayer before our feet hit the floor. Pangalawa, train ourselves to study the Scripture. And thirdly, worship God. Always, dapat itong inagawa natin, worship Him. Always. Okay? Tanong, sino po ang nagpupuri sa Diyos? Pastor, paglinggo lang po. Pastor, pag nakikinig lang ka, tsaka may, nagpapataas po ng kamay, tsaka lang. Mga kapatid, para may alay natin ang buhay natin sa Diyos, manalangin tayo intentionally, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, purihin natin siya araw-araw. Muli, mga kapatid, kung paano ina-align ng Diyos yung ating buhay, yung commitment, yung establishing men's relationship with God, simple. Yung tatlong yun. Kaya nga, muli, kung paano ang ating mga relasyon ay nalalayo sa Diyos, ang Diyos ang gumawa ng paraan para sa ating relasyon, sumunod na lang tayo doon sa tatlong kaparaanan na yun. Magandang umaga, pagpalain tayo ang ating Panginoon. God bless you.